What's up guys? So welcome back dito sa ating part 4 ng ating video. So last time ang pinakita ko sa inyo is in-apply natin yung GPO dun sa shared folder natin which is yung AutoMap drive. Okay, so gaya nito, pakita ko lang ulit. Login ako sa IT, as IT. Wait lang natin mag-login. Okay, so nakalagin ako as IT. Okay, so makikita nyo yung GPO na in-apply natin last time is yung AutoMap drive. Para itong drive na to is mag-automap dito sa IT at saka sa HR natin. So ngayon, kung mapapansin nyo, yung 19.5 gigabyte na capacity nila is dito yan sa server. Dito yan sa server natin. Ayan, 19.5 GB. Okay, so ang gagawin natin, install natin yung FSRM or File Server Resource Manager para kumuha lang tayo ng storage dito. Tapos i-set lang natin dito sa IT folder tsaka sa HR. So ang plano natin gawin is 20 MB lang. Ay, so punta na tayo ngayon sa installation ng FSRM natin. Punta tayo ng Manage, Add Roles and Features, Next, Next, Next. Tapos, expand nyo lang tong file server and storage, file and iSCSI. Piliin natin yung file server resource manager. So, add features, next, next, install. Okay, so tapos na yung installation ng ating file server resource manager. Close natin yan. So, check natin tong notification. So, feature installation. Okay. So, ngayon, mag-set na tayo ng quota dun sa ating IT shared folder. Punta tayo ng Tools, File Server Resource Manager. Dito sa Quota Management, Quota Templates, ito yung mga templates na pwede natin gamitin. Okay, so 10 GB limit, 100 MB limit, so on and so forth. So, dito, magdi-define tayo ng sarili natin. So, magki-create tayo. So, right-click, create quota templates, and then 20 MB as capacity for IT. So, sa description, do not allow IT exceed 20 MB. Yan. Ayan yung ano natin. Restriction natin. Then, dito sa limit, lagyan lang natin ng 20 MB. So, pwede nyo rin magawa yung KB, MB, GB, TB. Okay, so sa demonstration natin, 20 MB lang. Dito sa baba, meron tayong two choices. Hard quota, do not allow users to exceed limit. So, self-explanatory. Pag na-reach yung 20 MB, wala nang ibang files or hindi na sila makakapag-save dun sa kanilang shared folder. Soft quota, magsaset tayo ng limit na 20, pero ina-allow natin na mag-exceed sila sa limit. Use for monitoring. So, dito, pwede natin ma-check kung sino yung user na malakas kumain ng storage natin. Okay? So, pero pwede sila mag-exceed sa 20 MB limit. Pero dito sa demonstration natin, based sa description, do not allow IT exceed 20 MB. So, hard quota ang gagamitin natin. And then, sa threshold, magsiset lang tayo dito. Generate notifications when usage reaches certain percentage. So, dito, for testing lang naman, gamitin na lang natin tong default na 85%. So, ang ibig sabihin yan, pag yung user dito is na-reach niya na yung 85% ng total capacity niya, magsisend siya sa atin ng email, which is wala pa tayo ngayon, and then mag-a-alert sa atin. Okay, so ngayon, gagamit lang muna tayo ng event logs. Okay, gamit yung event viewer para ma-check natin yung logs or yung alert or yung warning na nag-exceed na sa threshold yung ating user. Okay, so check lang natin yung send warning to event logs. And then, pwede rin kayo gumawa ng script. Tapos, pagka na-reach nyo yung 85%, magra-run yung script nyo. So on and so forth. So, sa atin dito, event logs lang. Yan, event logs. And then, okay. Okay, so, bakit tayo naglalagay ng threshold? Siyempre, as administrator, nagme-maintain tayo ng server. And then, kailangan ma-monitor natin yung mga storage nila. Okay, so pag nag-warning na ng 85%, syempre,
magno-notify sa atin yan na yung storage ni IT is nag-exceed na sa 85%. So, may idea na tayo na malapit na mapuno yung storage nila. So, it's either mag-i-email tayo sa department na yon ni IT or ni HR, mag-i-email tayo na yung kanilang storage is malapit na mapuno. Pwede sila mag-email back ng requesting for additional capacity. Magpapa-add sila ng storage. Okay, so kunwari from 20 MB gawin natin 40. Okay, so kailangan yung email na yon for documentation purposes. Okay? So, okay lang natin to. And then makikita nyo, ito na yung 20 MB natin. So, ngayon, punta tayo sa quotas. Right-click, create quota. I-browse natin yung file storage natin. Then, piliin natin si IT. And then, okay natin. Tapos, create quota. And then, dito sa how do you want to configure properties, dito, pwede ka mag-define ng sarili mo. So, ayan yung gagawa ka ulit. Dito, pero may ginawa na kasi tayong template. So, pipiliin na lang natin yun. Ito, 20 MB capacity for IT. And then, create. Ayan. So, punta tayo ng Windows 11. From 19.5 GB, pag ni-refresh natin yan, 20 MB na lang. So, yan na yung total capacity ng IT folder. So, dito, pwede nyo rin ma-monitor kung ilang percentage na, kung anong quota type, ano yung limit, ano yung template, yan. So, isa pa, gawa tayo ng template para sa HR. 20 MB for HR. Do not allow HR exceed 20 MB. So, same lang. Same config lang. Hard quota din. Then, default lang, 85%. Event logs. Send. Okay. Then, okay. Then, sa quotas, right-click, create quota. Browse natin yung path natin. HR folder. Then, piliin natin yung tawag dito, yung template natin, and then create. So, yan na. Meron na tayong dalawang quota para sa HR and IT. So, ngayon, dito sa Windows 11 natin, nakalagin ako as IT. Meron ako din-download dito na 18 MB na JPEG file. Copy ko. Save ko lang dito sa folder natin. So, nakapag-save pa, di ba? Pero, 1.79 MB na lang yung free. So, i-check natin sa server. Dapat, meron tayong marireceive na alert dyan. Punta tayo ng event viewer, custom Windows logs, administrative events. Okay, so, makikita nyo, meron tayong warning. User, domain, and then IT, has exceeded the 85% quota threshold for the quota on IT folder on server DC01. The quota limit is 20 MB and 18.20 MB currently is in use, which is 99% of limit. So 91%. Lumagpas siya dun sa 85% na natin, quota threshold. 'Di ba? Na-alert tayo. Ngayon, pwede natin sabihin diyan na ma'am, sir, ganto ganyan, malapit na pupuno yung shared folder nyo. Pwede na kayong mag-request magpa-add ng capacity. Kasi, sa IT folder or sa HR folder, hindi lang naman isang user ang nagsisave ng files dyan. Mamaya, merong isang user dyan na nagsisave, kailangan mag-save ng files nila, Excel files, Word, or yung mga documents ng mga applicants, hindi na sila makakapag-save pag na-reach na yung 20 MB. Okay, so ngayon, di ba, nakapag-save. Meron pa ako ditong isa pang AVI files, dalawa yan, para maging 2 MB. So, kopyahin ko yan parehas. Copy. Tapos, save natin dito. Ayan. So, makikita nyo, 1.02 MB is needed to copy this item. Delete or move file so you have enough space. So, try again natin. Hindi na tayo makakapag-save dahil ang na-consume na natin is yung isa na save. Kasi, 18 plus 1 MB is, ano na yan, 19.6 MB. Okay, so yan na lang natitira sa atin. 784 kilobytes.
So, hindi na tayo pwede mag-save dito ng another files na lalagpas dito sa 784 na to. So, mag-save tayo ulit ng 1 MB. Skip file. Oops, wait ulit. Mali. Ano ba yung nakalagay doon? Bilang, okay. So, i-copy natin tong copy. And then, save natin. Yan There is not enough space on IT folder. Yan. Hindi na tayo makakapag-save. So, i-try naman natin to sa HR. Sign out tayo. The network lab HR. Tapos, ang gawin ko, punta muna ako ng Windows Server. Punta ako kay IT folder. Kunin ko muna tong dalawa. I-copy ko dito sa downloads ni server. Yan. Tapos, oops. Naka-HR na ako, di ba? HR account to. Makikita nyo sa shared folder niya is 20 MB din. So, puntahan natin tignan ko kung ma-access ko yung This is 01. Hindi kasi naka-share. So, i-share ko muna to. Share ko lang muna to para hindi na ako mag-download. Okay, balik ako kay HR. Refresh ko to. So, meron tayong test file dito. Ay, wala akong Wait lang. May nakalimutan ako. Yan. Yan. So, na-access na natin yung dalawang files. Ang gawin ko, copy ko to. Itong dalawa. Sa downloads ni HR. Yan. And then, copy ko lang tong isa. Yan. Okay. So, balik tayo dito. Save natin yung 8 MB. Save natin siya dito sa HR. So, na-save. Pero, makita nyo yung kanyang capacity. Nag-red na. Balik tayo dito sa sa event logs natin. Refresh. Ito. Nakita nyo, ganun din. The user, Network Lab HR has exceeded the 85% quota threshold for the HR folder on server. This is 01. The quota is 20 MB and 80 MB currently is in use. Diba, nag-alert siya sa atin, di ba? Nagbibigay siya ng alerts. Kopyahin ko to, yung copy. Tapos, paste ko. So, mapipaste pa yan dahil may space pa. Ngayon, 784 KB na lang natitira. Magka-copy ulit ako. And then, yun na. Hindi na siya makakapag-save dahil mag-exceed na siya sa 20 MB. Okay? So, yun lang for today's video. Hindi, wait lang. May papakita pa rin pala ako sa inyo. So, dito sa ating File and Storage Services, dito sa Shares, diba, yan yung dalawa nating folder. So, pwede pa tayo gumawa dito ng another share, new share. And then, pag kinlik nyo yung SMB Share Advance, next lang kayo. And then, piliin nyo lang yung ating letter E. And then, share name, kunwari, testing lang muna. Testing. Tapos, next. Tapos, allow nyo yung enable access-based enumeration. Tapos, next. Dito, makikita nyo, may option tayo dito. Select the folder usage value for this folder. So, ito ay user files. Kasi nga, di ba, shared folder, mga user ang uma-access dito. Then, next lang natin. And then, dito, pwede na kayong mag-set ng limit or ng quota. Diba? So, piliin natin yung 2 GB limit. Then, next lang natin. Then, create. So, successful. And then, puntahan natin yung folder na yun. Ito, shares, diba? Testing. Okay. So, ano ko to? I-access ko to. So, this is 01 testing. Hindi, mali. Ang gawin natin is map network drive. This is 01 testing. And then, close natin to. Ayan o. So, makikita nyo, yung testing na share folder natin, 2 GB ang limit. So, hindi na tayo pumunta dito sa File Server Resource Manager. And kung makikita nyo,
Ito na yung ating testing. 2 GB. Naka-hard quota rin siya. Dun sa Windows shares natin, diyan tayo gumawa. Hindi na tayo pumunta ng File Server Resource Manager. Ito siya. Okay? So, yun lang guys. So, for next video, diretso tayo dito sa tinatawag nating file screening. So, dito, magba-block tayo ng mga audio and video files, email, image, executable files. So, pero hindi natin gagawin lahat to. Kuha lang tayo ng sample dito. Halimbawa, ang gusto natin mangyari syempre, audio and video, and image and files. Okay? So, dito tayo gagawa ng bagong file screen. So, yun. Yun lang guys. Maraming salamat. Sana nagustuhan nyo yung video. Like, follow, and by the way guys, ito yung ko, Facebook page ko, kakagawa lang nito. Kung gusto nyo mag-follow, follow nyo lang. And maraming salamat sa inyo.